Hoy, Pilipinas! Magandang araw po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao. Nasaan man po kayong panig ng daigdig. Ito na, Martes ngayon, ka-coffee. Medyo exciting supposedly yung araw na ito. Dito pa rin tayo sa Japan, so medyo tahimik lang tayo dahil nasa hotel tayo ng lobby, no? So, medyo exciting sana ngayong araw na to dahil isasagawa po itong investigasyon ng Quad Committee. Continuation po ito ng investigasyon sa naging war on drugs ni Tatay Digong. Tapos kung inyong matatandaan, sinabi ni Tatay Digong mismo na dadalo siya sa pagdinig ng Kongreso if ever man magkakaroon daw po ng investigasyon at iimbestigahan itong kanyang tukhang, itong kanyang war on drugs at iba pa pong mga krimen na kaakibat ng kanyang administrasyon. Sabi niya pupunta siya. Pero natatandaan ninyo, blinag na natin ito noon eh. Confident tayo na hindi dadalo yan. At ayan, nagkatotoo na. Hindi daw po makakadalo si Tatay Digong. Ayan, si Tatay Digong hindi po makakadalo dahil masama daw po ang pakiramdam. That's the first reason, ha? Not feeling well daw po si Tatay Digong. Pangalawa, short notice. Di ba kung nyo matatandaan, meron na siyang standing invitation. Ibig sabihin, kung nabigyan ka na ng invitation noon sa investigasyon ng Quad Committee na yan, so paano maging short notice yan? Noon pa lang, alam mo na anytime ipapatawag ka dyan sa Kongreso para sa investigasyon. Pero alam mo kung anong sabi ka, Coffee? Ito, sa sulat po na ipinadala kay Congressman Ace Barbers, no? Siya yung chairperson, co-lead din siya nitong Quad Committee. Duterte's counsel, yung kanyang abogado na si Attorney Martin Delgra III said his client will not be able to attend on Tuesday. Ngayong araw po yan, ka-coffee. Supposedly ngayong Martes gagawin yung hearing. Pero hindi daw po makakarating si Tatay Digong dyan. And requested to defer his appearance before the Quad Committee, preferably after November 1. So, pwede daw ba after November 1 na lang? Humirit, ka-coffee. Ngayon, ang petsa natin ay October 22. So, humirit ito, ka-coffee, na mahigit isang linggo. So, kailan yan? November 1, walang pasok. November 2, kailan pa? Nako, ayan yung mga paurong ng paurong parisked ng parisked. Ay, hindi naman talaga pupunta yan. Tayo, confident tayo na wala naman talaga sa intention niya na pumunta dyan sa pagdinig niyan. Ano lang yan, ka-coffee? Vocal lang yan. Yung kanyang press conference, sabi niya pupunta siya. Hindi totoo yan. Vocal lang yan. Despite his keen intention to attend, wow, interesado daw talagang dumalo sa hearing itong si Digong. My client respectfully manifests that he cannot attend the public hearing set on October 22, 2024, sabi ni Delgra. Ito pa, meron pa siyang ibinigay na reason, ha? Nako, mga palusot na lang ito, ka-coffee. Aside from the short notice given him, ano ba tama? Ilan ba dapat? Ilang buwan ba dapat? O, sige, kung December yung gagawin yung hearing, so as early as October, dapat ipadala na. Ano bang ibig sabihin nila? Short notice ba pag 1 week? Dapat ba 1 month? O, short notice daw po yan. My client just arrived in Davao from Metro Manila last October 17. So ngayon na 22. So 5 days na po nakalilipas na nasa Davao siya. Considering his advanced age and the several engagement he had to attend, he is currently not feeling well and is in need of much rest, he added. Are you buying this alibi? Kailangan niya raw po na medyo mahaba-habang pahinga. No? At marami daw po siyang engagement recently. Paano yan? Kung kailangan niya ng mahabang pahinga at sa kanyang advanced age, sa kanyang edad, kasi justify nila yung edad na yan. Paano yan kapag alkalde na siya? Mapanindigan niya pa kaya yung function niya kapag mayor na siya? Diba? Kasi medyo may edad na siya eh. Ito yung justification nila. Bakit hindi makakadalo sa isang hearing? Dahil may edad na ito at kinakailangan magpahinga. Paano pa pag mayor? Mas mahirap ang mayor. Di ba? Lahat yan tututukan mo. Ang daming functions na kinakailangan mo gampanan dyan. Kung ganyan ang justification, yung kanyang edad, sana hindi na lang siya tumakbo sa pagka-mayor. Di ba? Kawawa naman yung mga taga-Davao dyan. Sabi pa ng abogado ni Digong, rest assured of my client's willingness to appear before the House of Representatives on some available date, preferably after November 1, 2024. Ako hindi na ako naniniwala, ka-coffee. Nadadalo si Digong dyan. Best na coffee umattend dyan ng isang beses, pero yung paurong ng paurong, yung ganitong estilo na paurong ng paurong, wala, vocal lang ni Digong yan. Kasi nagiging character na ni Digong yan eh. Pansinin nyo sa kanyang press conference, sasabihin niya ganyan. And then magkakaroon ng alibi. Ganon din yan eh. Sabi niya, hindi siya tatakbo. And magiging magbabago na statement, natatakbo na siya, etc. Magpa-file. Kung inyong tatandaan ng 2022, nag-file siya ng kanyang candidacy sa pagkasenador and then nag-back out. So,
anong tawag doon? Balisaw-saw. May desisyon niya yun, mamaya babawiin yung desisyon. May desisyon niya yun, mamaya babawiin yung desisyon. Kaya mahirap na rin magtiwala eh. Kung ako sa Quad Committee, hindi niya naasahan. Huwag niyo nang i-invite yan ka-coffee. Never attend yan. And kapag umattend yan, babastusin lang kayo yan. Mas matindi pa sa pambabastos ni Inday Sara Duterte. Diba? Kung si Inday, grabe bastusin yung Quad Committee. Ano pa yung tatay? Diba? Ay, mas may ano yan eh. Dating presidente yan eh. Pinakamataas na posisyon eh. Kaya niyang laruin itong mga mambabatas. Nagpasilip na nga ito eh. May preamble na nga ito. Sabi niya, you must ask intelligent questions. Diba? Pero sabi ng mga mambabatas, we ask intelligent questions. Oh, bakit hindi siya dumalo dyan? Marami magagaling dyan sa HOR, sa House of Representatives. Ito pa, dagdag pa ng kanyang abogado, the notice is too short. He just arrived in Davao from Manila. He needs to rest. The committee should give him sufficient time. Hindi naman natin sinasabi ka-coffee na hindi niya kinakailangan magpahinga. Kasi may edad na naman yan eh. Pero ang punto natin dyan, dapat maging consistent. Diba? Kung hindi kailangan na pala magpahinga, dahil na pala ganyan na yung kanyang edad, bakit tatakbo ka pa sa pwesto? Diba? Nasaan yung logic dun? Double standard yun. The committee should give him sufficient time. He has previous engagements that could conflict with the scheduled hearing. He has also to get the nod of his attending doctor if he is okay for him to travel. Sabi po ni Panelo naman ito. Kailangan pa pala ng permiso ng doktor. Kailangan pa ng medical clearance. Doc, pwede mo ba akong payagan na dumalo dyan sa hearing na yan? Siyempre yung mga doktor, kausap naman niya yan eh. Dati sinasabi na baka posible, Doc, medyo masama pakiramdam ko. Hindi mo na ako attend sa hearing. Siyempre yun ang gagawin ng doktor. Si Digong na nagsabi na masama yung pakiramdam niya. Pero ang tanong dyan, totoo kayang masama ang pakiramdam niya o may iwas lang siya sa investigasyon na yan? Ang dito, nagkakahulihan na eh. Kasi nangangako, hindi naman tutuparin. Di ba? Parang pinaasa lang ang taong bayan. Dadalo siya para ipakita niya na not guilty dito sa mga aligasyon na ito para ipagtanggol niya ang kanyang sarili. Pero pagdating ng puntong kinakailangan niya na pumunta, hindi siya pupunta. Wala lang yan. Ask whether Duterte will be spared from being cited in contempt if the Quad Committee finds his answer unresponsive. Co-chair Representative Joseph Stephen Paduano gave no assurances but said he will be afforded courtesy. Yun naman pala eh. Quad Committee na mismo nagsabi eh. Due courtesy ang ibibigay namin sa inyo. Igagalang namin kayo kung ano man ang inyong magiging desisyon. Di ba? So punta kayo dyan. Kasi at least binibigyan din kayo ng pagkakataon na ipaliwanag ang inyong sarili. Paano kung hindi kayo inibitahan dyan? Sasabihin dyan hindi naman kayo sumusunod sa hindi naman kayo binibigyan ng opportunity na ipagtanggol ang inyong sarili. Magiging bias na ng mga investigasyon. Di ba? Magiging unfair ang tingin ninyo sa Kongreso. Pero ito, binigyan kayo ng invitation. Pero hindi naman kayo pupunta dyan. Ang problema, isa-cite pa siya in contempt. Pero hindi ako naniniwala na isa-cite in contempt siya. Siyempre, may paggalang pa rin yung mga mambabatas dyan at iniisip din nila yung magiging imahe ng House of Representatives kapag isinite in contempt nila ang dating presidente. Out of courtesy na lang yan. Kahit ka-cite in contempt na yung behavior niya dyan sa pagdinig niya. Siyempre, sasabihin niya, bibigyan pa rin niya ng paggalang ng mga mambabatas dyan. So, attend lang siya dyan. Actually, kahit mag-zoom nga eh. Diba? Kung hindi siya makakabiyahe, kung yan nasasabihin ng doktor, hindi siya makaluwas ng Maynila, i-zoom na lang, padala na lang ng link yan, kasi importante naman yung presence niya dyan at ipagtanggol ang kanyang sarili. The committee, personally, I cannot assure that. It's up to him to be present tomorrow. It is up to his answers and his actuations during the hearing. Hindi ko pwedeng pangunahan ang dating Pangulo. Let us see what will happen tomorrow. But one thing is for sure, we will afford him the due courtesy his office should be afforded, Paduano explained. Pero hindi na mangyayari yan kasi itong statement na ito ni Paduano kahapon pa ka-coffee. Anong mangyayari dyan? At sa ibang usapin naman ka-coffee, kasi Quad Committee na yan, di ba? Pinagsama-samang committee na yan dyan sa House of Representatives. So lumulutang din ngayon ka-coffee yung mga usapin na pagsamahin na lang. Kasi si Senator Bato, di ba, pinalutang na nila yung usapin dyan sa Senado na magsagawa din sila ng kanilang investigasyon. So parang actually, hindi naman din ideal na may investigasyon ng Senado, may investigasyon itong House of Representatives. So, ang proposal ngayon, pagsamahin na lang yung isang investigasyon. Meron ng Quad Committee, it will act as one, and then yung Senado, mag-joint forces na lang sila. Joint hearing na lang magaganap dyan. Interparliamentary ang mangyayari dyan. Para, tama na, hindi naman yung
paulit-ulit ka. Parang ganyan yung nangyayari sa Pogo dyan eh. Paulit-ulit yung nagiging investigasyon. Merong investigasyon sa HOR, may investigasyon dyan sa Senado. So, in this case, ang proposal, ipag-isahin na lang yan. House Quad Committee Lead Co-Chairperson, Representative Robert H. Barbers, is planning to propose that the Senate and the House of Representatives jointly investigate the alleged EJK in the Duterte administration's war on drugs. Ang tanong dyan, papayag kaya ang mga senador? Papayag kaya si Senator Bato, si Senator Bongo, at ang ilang mga mababatas dyan sa Senado? Ako, confident ako hindi mangyayari itong joint hearing na yan. Kasi noon pa man, ka-coffee, ang karakter ng Senado, ayaw nilang isipin na magkapantay sila nitong mga mababatas dyan sa House of Representatives. Ayaw nila yan eh. Tingnan mo, yung pag-uusap dyan sa pagbabago sa ating konstitusyon, di ba? Hindi sila magkasundo-sundo dyan. Siyempre may mga tingin sila sa sarili nila eh. Ang sinasabi nila, binoto kami ng national eh. Itong mga mambabata sa lower house, binoto lang yan ng kanilang mga distrito. So may ganoong mindset na mas mataas kami sa inyo. Bakit magjo-joint forces tayo dyan? Pero technically, dapat pantay lang yan eh. Parehas mga mambabatas yan. In fact, parehas nga sila ng sahod eh. Magkasanglaki sila ng sahod yan. Sabi ni Barbers, this will pave the way for a more comprehensive and impartial probe into the issue. May punto din naman siya dyan, pero mukhang impossible itong pangarap niya, no? Kasi naman, kung si Bato naman na mag-iimbestiga dyan, halata naman yung bias dyan. Kung mayroon ang Senate, mayroon din ang House, bakit hindi na lang natin pag-isahin? Parang BICAM ang dating. Isang joint committee hearing, nandiyan ang Kongreso, nandiyan ang Senado, at nandiyan ang ating investigasyon. So I think mas malawak, mas komprehensibo, at mas maraming intelligent questions ang maitatanong ng mga miyembro ng komite. Sabi po ni Barbers. Maganda sana yan, pero mukhang malabo-labo ka, coffee. Hindi mangyayari yan dahil siyempre iisipin nila ng ano eh. Iisipin nila, baka magsagutan pa yung mga mambabatas ng HOR at ang Senado, magsagutan pa sila. Imbis na sila yung nagkakasundo para tanungin yung mga resource person nila, baka ang mangyari dyan, magtatanungan si Bato, magtatanungan sila Barbers, ang Kongreso mismo ang nagtatanungan, hindi tatawanan lang sila ng mga resource persons at ng publiko kung yan ang mangyayari. So mukhang malabo-labo itong pangarap nila na joint hearing, no? Mas maganda para mapabilis ang ating kilos ay magsama na ang Senado at ang Kongreso. Mukhang maganda yung adhikain ng Quad Committee pero hindi ito advisable. Mukhang hindi ito mag-work ka, coffee. So, negative ang reaction ng Senado dyan. Di sa pinapangunahan natin ng Senado dyan, pero sa ating obserbasyon, sa previous history o sa character o traits ng mga mambabatas, imposible pong mangyari ang joint hearing na yan. Pero regardless, joint hearing man yan o hindi, ang importante dumalo si Digong dyan, dumalo sila Bato dyan, at iba pong mga akusado dito sa krimen na to kasi magiging unfair yan sa ibang resource person kung hindi sila dadalo sa pagdinig na yan. O siya, anong komento dyan ka-coffee? Anong komento nyo? Opinion, reaction, lagay dyan sa ating comment section para mabasa rin po ng ating mga ka-coffee. Kung nasa Facebook po kayo, pasuyo na lang ka-coffee ha. Please like and follow sa Facebook. Kung nasa YouTube po kayo, please click lang po na subscribe na dyan po baba at hit na rin po yung notification icon para updated po kayo sa ating bagong upload. Alright, maraming salamat po sa pagsama. Iingat po kayo, nasan man po kayong panig ng daigdig. Bye-bye!